Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating boses at konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng Taliban ng Kalibatan ng Santa Maria, ay hinggil sa issue ng translasyon na gaganapin sa January 9, 2024 or Feast of Black Nazarene. Ang translasyon or Feast of Black Nazarene ay sinasagawa ng simbahang katoliko taon-taon sa Quiapo, Maynila. At ito ay isisecure ng 13,000 PNP sa Manila ayon sa hepe ng ating PNP General Acorda. So yun, yung ating tinuhang topic ngayon ay yung tungkol dun sa Feast of Black Nazarene o Fiesta ng Itim na Nazareno sa Quiapo na pinagdiriwang ito ngayon taon-taon sa sa Metro Manila, yung Feast of Black Nazarene. So yun, ito ay isisecure ng 13,000 PNP personnel. So yun. So may mga ipinagbabawal sa translas sa pagdiriwang ng translasyon sa kagaya nung pinagbabawal yung pagdadala ng backpack, no, at saka cup at payong. So kinakailangan transparent yung dadalhin ng halimbawa, kung magdadala ng tubig at anumang inumin ay ilalagay siya sa transparent na lalagyan. So hindi pwede yung may cover, syempre for protection. So ang pagtatanggal ng signal naman ng cellphone ay depende doon sa ground command niya. Halimbawa, iba-block yung signal doon sa area para maiwasan halimbawa yung iba't ibang mga ginagawang karahasan hinggil doon sa paggamit ng cellphone. So maaaring block. Pero depende doon sa security na gagawin nasa ground. So may mga so ang translasyon ay gaganapin sa dati nitong ginagawa o usual nitong pagdiriwang. So ibabalik ulit yung usual na pagdiriwang ng translasyon na ginaganap doon sa Quiapo. So dati kasi nung 3 years mula nung magkaroon ng pandemic, so wala muna. So ngayon babalik dati na kung paano ipinagdiriwang ito na yung mga tao ay yung nagpo-prosesyon, saka sila ay hinihilan nila yung sasakyan ng Nazareno para doon sa pagprosesyon. So yun na yun ay panata, kumbaga na parang nagpepenitensya sila doon sa paghila noon sa bagat napakahirap. Maraming tao yung nakikisali para hilahin yung sinasakyan ng imahe para i-procession yun. So ngayon at the same time yun ay para pagunita na rin yun doon sa paghihirap ng ating Panginoon Kristo doon sa crucifixion, not just doon sa ginagawang yun ay yung Black Nazarene ay di umano ay mayroong paghihimala at inilipas siya ng lugar mula doon sa dati nung lugar siya sa Intramuros o Quiapo, parang mga ganun yung pagdiriwang na yun. But at the same time ay yung imahe na yun na Black Nazarene ay yun ay paghihiram ni Panginoong Kristo sa crucifixion, sa yung kalbaryo na sa crucifixion, yung pagdadala niya ng krus. So yun yung ron na yung imahe na yun ay paggunita doon sa ito ay symbolic ng paggunita sa paghihirap ng Panginoong Kristo. Kaya yun yung isa rin sa pagdiriwang diyan na yung pagkilala, paggunita sa paghihirap ng Panginoong Kristo. So ngayon yung The Critics Promotion at ating People's Anti-Crime Promotion, Anti-Criminality Promotion natin, mari sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng Feast of Black Nazarene o yung translasyon ay nakiisa tayo sa pagdiriwang na ito bilang Kristiyano Katoliko at nananalig sa isinasagawang paghihirap ng ating Panginoon Kristo para iligtas at palayain tayo sa pagkakasala at may sundan tayong kanyang sakripisyo at pagsunod sa ating Panginoon. So
tayo nakikiisa dun sa pagdiriwang na yan na pagulitan ng sakripisyo ng ating banal na Panginoon sa Kristo sa krus. Yun. At na ginagawa sa pamamagitan ng translasyon. No? Ito yung parang paglilipat ng imahe mula doon sa lugar ng intramuros yata yun. Yan. But tayo ay nakikisa doon sa paggunita ng paghihirap ng ating Panginoong Jesucristo diyan. Na tayo ay kanyang iniligtas sa ating pagkakasala. At the same time, syempre tayo ay nanampalataya ng pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo. So, ang translasyon or Feast of Nazarene ay idinadaos dahil sa di umano ay himala ng Black Nazarene, yun nga, no? At panglilipat nito ng lugar. So, maliban dito ay itong Black Nazarene ay imahe ng paghihirap ng Panginoon sa Kristo o ginugunita rin dito ang paghihirap ng at sakripisyo ng Panginoon sa Kristo sa krus sa Kalbaryo nito sa pagkakapako niya. Ating pinasasalamatan ang seguridad ng na koordinasyon na gagawin ng ating PNP sa pagdiriwang ng Feast of Black Nazarene at or translasyon. So, yun. So, salamat doon sa PNP at kanilang bibigyan ng security yon at kaayusan para maisagawa ng maayos yun. So, sana gampanan nila ng maayos yun at respeto nila yung karapatan siyempre mula doon sa religious right ng mga Katolikong deboto doon at iba't ibang pangarapatan. So, dalangin natin ang mapayapa at ligtas na pagdaraos ito. Naway kabayan ng kaliwanagan ni Mother Mary ang pagdaraos na ito. Muli, ating paalala na ang paghihirap ng ating Panginoon sa Kristo ay ating pasalamatan at pagkaisahan ng kanyang pagliligtas sa atin at ating gawing ehemplo ang pagpapasakit niya sa krus. Hindi lamang sa araw na ito, kundi sa araw-araw nating pamumuhay, na kayanin na mairaos ang pamumuhay na ito na sumusunod sa Diyos mula sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi natin dapat nakikita lamang yung ating pagsasakripisyo sa pakikiisa natin doon sa pagbunitan ng paghihirap ng Panginoon sa Kristo doon sa translasyon o doon sa ginaganap na translasyon, pinakapakita ng mga deboto ron yung kanilang sakripisyo na ginagawa in faith to Christ. So, hindi lamang doon sa pagdiriwang na yun, kundi sa pang-araw-araw nating pamumuhay, ay ipakita natin na naharap natin yung hirap ng buhay na ito na hindi tayo gumagawa ng kasamaan o lumalabag sa kasamaan. Bagkus ay nagiging ehemplo yun na para masunod natin yung nais ng ating banal na Panginoon Diyos na ipinahayag ng Panginoon sa Kristo para tayo lumaya sa pagkakasala at magabayan tayo sa mabuting pamumuhay na may pananampalataya sa ating banal na Panginoon Diyos. Yun. Kaya dapat nating gawin yan sa pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi lang during translasyon tayo game sa paghihirap o handa sa paghihirap, hindi everyday. So, para madali natin malampasan yan. At syempre, hindi naman tayo pabayaan ng Panginoon sa Kristo. Kung tayo ay, yung pagharap natin dyan na mayroon tayong faith, syempre may karuntong na pagpapala yan. At tayo hindi pabayaan ng Panginoon sa Kristo sabagat pinangako niya, siya mababang loob kapag hindi niya tayo pagdadalahin ng mahirap na pasanin sa pamumuhay na ito kung tayo mananampalataya sa Kanya. So, yun ating hilingin sa Panginoon sa Kristo sa kalangitan ng Kanyang iba't ibang paghimala sa ating buhay at samahan tayo sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Tulungan niya tayong maharap ang hirap sa buhay nito at masunod ang mabuting balita. So, yun, hilingin natin sa Panginoon sa Kristo sa kalangitan. Yan, magpaalala itong translasyon sa ating pananampalataya sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at tayo ay manampalataya sa Diyos sa kalangitan na hilingin natin sa Panginoong Jesucristo sa kalangitan na tayo ay bigyan ng pagpapala sa ating pamumuhay na ito. At tayo ay bigyan ng magaan na pamumuhay sa ating pagtahak sa buhay na ito. So sa ibang balita naman ay pinag-iibayo ng ating pamahalaan ng PIDA program nito o kumpanya laban sa droga. Ating sinusuportahan ito at ang ating bansa ay mawala at makontrol ang droga upang hindi makapariwara ito ng sino mang mahihikayat at magugumon dito ng mga tao mula doon sa kabataan. Ngayon din ay respeto ng pamahalaan mula PNP at mga opisyal at
nasyonal ang karapatan ng mga tao at huwag umabuso sa tungkulin sa paglaban sa droga at kasamaan. So, yun. Kaya, so, dun sa nilunsad na bida program ng ating DLG from Secretary Ablos, ay sinusuportahan natin ito para dun sa panibagong campaign against drugs. So, sana ay ito ay maging mahusay sa pagpapatupad para at nirespeto yung karapatan para masugpo yung droga. So, yun. Kasi dapat ay marespeto yung karapatan kasi may mga nanunungkulan na umaabuso doon sa tungkulin. Kagaya ng issue nung nakaraan na mayroong nanunungkulan o nasa nanunungkulan na mayroon ding hindi nanunungkulan na umaabuso sa EJK at yun ang mabigat. Lalo na, alam mo, huli up yan. Nagkakaperahan nila. Marami na babalita yan. Na pag-iinalaan ka na ikaw ay drug pusher, drug lord, or involved ka sa drug, pagkakaperahan ka. So, meron set up. So, sana hindi umabuso yung ating PNP diyan. Yung nasa pamalaan, set upin yung mga inosente. So, maging makatotohanan, manampalataya sa ating Panginoon Diyos, maging makatotohanan sa pagpapairal ng peace and order o implementasyon ng ating gobyerno laban o aksyon ng ating gobyerno laban sa kasamaan o kriminalidad, particular droga. So, maging makatotohanan na yung kanilang hinuhuli na mga involved in drugs o sa drug trafficking ay totoong mga involved at hindi nila ito inaabuso. Lalong-lalo maabot doon sa halimbawa encuentro daw na napapatay nila yung mga suspect. Sana ay maiwasan yun na yung mga suspect ay maabuso na mapatay. At gawin yung nararapat lamang na employment of force para sila ay mahuli. Kung kinakailangan na ipagtanggol yung life threat, ay di saka sila gagamit ng baril. Pero kung kinakailangan mahuhuli ng buhay, yung mga talagang suspect. Pero yung mga wag naman sana na mga abuso na gawing umabuso ng mga hindi naman talaga nagdodroga, nakadroga, or mga involved in drugs. Yun. Para yun ay yung mga tao ay naipagtatanggol natin laban doon sa mga tiwali na mga nasa sa gobyerno na instead na salib na sila ay matulungan sa pamumuhay ay sila ay naabuso pa. At hindi yung droga yung sumisira sa kanilang pagkatao kundi yung ating gobyerno dahil sa maling pumamaratang ng droga. So mali yun. Kaya dapat ay wag nating abusuhin yung mamamayan para sila ay hindi sila mabiktima. So may mga nananamantala at abuso sa ating pamahalaan sa authority nito at iba't ibang kampanya na ginagawa ng pamahalaan. Kagaya ng kontra droga, kung kaya dapat ibayo din ng paglaban sa abuso sa pamahalaan mula kapulisan at maging mga sibilyan na umaabuso din sa kampanya niyan. With Mother Mary, Lies and Jesus Christ, always be fair in actions against criminalities, particular in drugs. So, magabayan ng Banda ng Santa Maria yung ating PNP na maging fair and makatotohanan na accountable against criminality. So, ang kaliwanagan ng Banda ng Santa Maria ay kumbay sa ating lahat mula pamahalaan at mamayang Pilipino at talimahin ng mabuting balita. Yung pamahalaan, mamahalan ng matuwid, mga tarungan, tugunin yung karapatan. Yung mga mamamayan naman ay sumunod sa pamahalaan at tayong lahat ay makamamuhay ng mamayapa, maunlad, at mayroong kaligtasan ang espiritu. Uli, sana naman sa boses naman ang the greatest promotion ng konstruktibong kritisismo, opinion, komentaryo at konsultasyon sa linggo nito. Magandang hapon sa inyo lahat. At God bless you all.